Okay, start tayo guys. Yan, guys, good afternoon guys ha. Yan, kasi kagabi kasi may mga nagpi-PM pa sa akin na yun, kahit naturo ko naman lahat na may time talaga na parang nalilito pa daw sila kung paano ba yung setups. Yan, ito yan. Dito lang tayo guys, dito tayo mag-focus ha, wag sa Katniel. Yan, kasi mamaya i-close ko na to puro Katniel lahat Pero yun, tayo naka-focus naman tayo kaya deadma tayo diyan. Ngayon may nag-PM Katniel no. Okay guys, ganito guys Ang tinitrade lang natin, example, kunwari may trading plan ka. Yan, sundin, guys, ano lang to, disclaimer lang to. Kasi baka mamaya meron isa dito na nakapasok na ma-misinterpret yung mentorship natin. Yan. Baka sasabihin, coach, bakit pinipilit mo na ito lang yung setup namin? Hindi yun. Kumbaga, pag may trading plan ka na hindi ka sumasabay dito, okay lang yun. Kasi hindi naman to, wala naman dito guys pilitan, lahat dito may freedom. Kung ano yung strategy mo, yan, sundan mo lang yan. Kumbaga wala na akong pakialam doon kung ano man. Pero ito kasi yung strategy ko. O, 'di ba nag-enroll kayo para matuto ng strategy ko. At the same time, hindi lang strategy yung tinuturo ko, kumbaga mentorship about order block, ganito ganyan, price action, market trend, lahat yan tinuturo ko na yan. Tapos mga psychology, 'di ba? Lahat kaya may mentorship. Ngayon, ito naman yung trading plan ko. Clear yan guys ha. Ito yung trading plan ng A+ Trader. Yan, nakikita nyo sa screen. Ibig sabihin, pag may ganitong setup, dito lang ako nagtitrade. Wala nang iba. Period. Ganun lang. Pero minsan, nagkakatalo lang sa focus. Kunwari, merong focus ako. Minsan kasi guys, lahat ng mentor may mga down moment yan. May time na siguro, kaya everyday dapat kahit mentor ka, kahit coach ka pa, dapat everyday nag-aano ka rin, nagme-meditate. Hindi yung tipong, ay hindi, natuturo na ako, magaling na ako. Dapat hindi na, stop ko na yung meditation, stop. Hindi guys, dapat continue yan. Non-stop yan, wala yung katapusan. Para mas ma-improve palalo yung psychology. At saka disiplina. Kumbaga reminders na rin. Okay, guys, ito lang yung setup natin. Ito lang, ibig sabihin, yung mindset ko, every time na lumalabas yung time frame na to, or ganitong klaseng setup sa 4-hour time frame, ito, dagdagan ko nga to ng ng siguro, pero ano niyo na rin, one day. Kasi 90% kasi ng setup talaga na hinahanap ko is 4-hour time frame. Tapos yung entry is 1 hour. 1 hour yung entry. Yung 15 minutes guys, minsan ko na to ginagamit talaga. Yung tipong may nakita kong 1, 2, 3 pattern. Tapos sobrang solid talaga nung area na to, may volume. Tapos yung 1 hour niya, hindi ko talaga feel yung change of character. Kaya minsan, bumababa ako sa 15 minutes, minsan lang. Para ma-sureball ko lang na sayang kasi yung opportunity na to, good entry na to, pasok lahat, yun. Ganon ginagamit ko yung 15 minutes para clear lang Pero mostly, from 4 hour, dinadown ko lang yan sa 1 hour time frame. Guys, clear yun clear yun. Tapos, ganito yan. Yung 1, 2, 3 na setups, pwede mo rin to tignan sa 1 day time frame. Kung makita mo sa 1 week, okay, mas okay. Kasi ibig sabihin, mas makakasabay ka sa trend. Kumbaga, possible mag-reverse na yung market. Kasi mostly kasi, puro mga reversal to. Continuation pattern. Yan. Okay, sana gets nyo na guys Minsan guys sa 1 day, tingin kayo sa 1 day kung may 1, 2, 3 pattern, mga ganon. Katulad na to guys, ito yung example USDJPY. USD. Hindi, USDCHF. Ito. Yan, ito guys, ito. Yan, may hinahanap ako dyan na 1, 2, 3. Nakita ko ito, 1, 2, 3. Coach, bakit naging 1, 2, 3 yan? Kasi at least 2 candles. Yan. Pero dito yan, may 2 candles, 2 candles. Pwede rin ganito. Ito, dito magsimula. Yan. Tapos, 2 candle. Pag isang candle lang, hindi ko yan guys ina-allowed. At least 2 candles na mag-retrace. Ibig sabihin, magpo-pullback. Then, kailangan may break of structure. Ito guys, may break of structure. Ngayon, nandito ngayon yung price. Yan. Guys, nag-form pa siya ng M.
Nag-form siya ng M, tapos nag-form siya ng 1, 2, 3 pattern. Kaya by setup tayo dyan. Coach, saan ako mag-i-entry dyan? Guys, sa 4 hour. Pwede ka dyan mag-entry sa 4 hour or 1 hour. Pero ang pinaka-partner kasi lang 1 day is 4 hour. Tapos yung partner ng 4 hour is 1 hour. Ganun lang. Minsan ko lang binababa yung 15 minutes. Yung tipong dati kasi ginagamit ko yan, pero guys, mas effective yung ano guys yung tipong, ito guys, medyo may mga fake out kasi dito. Mas effective guys, yung isang time frame lang yung agwat. Kunwari, sa 1 week yung setup, pwede ka mag-entry sa 1 day, pero matagal-tagal to Matagal yan guys, sobrang tagal nito. Pag sa 1 day yung setup, mag-i-entry ka sa 4 hour. Pag sa 4 hour naman yung setup, mag-i-entry ka ng 1 hour. Clear yun guys clear yun. Wait lang, inom lang ako ng kape. Wait lang. Okay. Yan, 90 na tayo. Clear yun guys The more na mas makita mo siya sa higher time frame, mas maganda yung chance na makakasabay ka sa trend. Kunwari, may nakita ka dito na sa 1 day time frame, kunwari may nakita ka ditong change of character. 1 day time frame na maayos, na valid breakout. Mamaya magbibigay ako ng example, wait lang. Ito. Oo nga no. Parang katulad nito. Pero mamaya i-ano ko to kasi mas maganda may momentum na maayos And basta guys, kung may makita kayo sa 1 day na ganito, kunwari may nakita kayong at least 2 candles. Tapos dito naman at least 2 candles. Tapos dito nag-breakout at least 1 candle or 2 candles. Yan, nag-form ng W. Guys, pag ganito nyo, ibig sabihin, tapos nakita nyo to sa 1 day time frame. Ang mindset natin, naku, sa 1 day time frame, uptrend na to. Ang position na hahanapin ko is puro buy. Buy setup lang guys, hanapin mo sa buy setup. Ito guys, bibigyan kita ng option paano niyan i-trade. Kunwari, may nakita kayong 1 day time frame na ganito or 1 week. Yan, pwede mo yan i-trade ng ganito. Pag pumunta dito, mag-trade ka ng ganyan. Kaso, dahil 1 day time frame yan, medyo mataas yung risk mo dyan. Hindi naman mataas kasi nagko-compute naman tayo. Pero, sobrang ano kasi dyan, iba kasi dyan guys yung 0.01, iba yung 0.02 dyan. Mas mataas yung magiging, ano mo dyan, ito yung pips, yung SL natin, mas mataas. Kaya minsan, kung ayaw o hindi mo to feel, kung feel mo, pwede mong entryhan. Pero pag hindi mo to feel, punta ka sa 4-hour time frame. 'Di ba? Ganito lang yung mind natin. Yung 1 day, may nakita kayong valid breakout dito. Change of character as in valid talaga solid. 1 day time frame or 1 week. Ang pinaka the best dyan, kung hindi mo feel entryhan yung ganyang katagal, punta ka sa 4-hour time frame para maging low yung mga pips mo dyan. Punta ka sa 4-hour time frame. Yan, punta tayo sa 4-hour time frame. Tapos, pagdating dito guys, hanap ka na ng ganito. Yan, hanap ka na ng ganito. Lahat na makikita mo sa 4-hour time frame, ito lang yung hahanapin mo. Siyempre, dahil by setup yung hahanapin natin, dito tayo mag-focus. By setup, dito. Hanap tayo ng M, hanap tayo ng 1, 2, 3 pattern, hanap tayo ng continuation pattern. Ito parang continuation pattern lang din to Pero iba kasi yung style niya. Yan, hanap lang kayo guys ng ganito. 1. Kung bearish naman yung hanap mo, ito naman, hanapin mo ito, ito. Bearish, bearish, bearish. Ito bullish, bullish, bullish. Ganun lang, yun lang hanapin nyo. Kunwari, dito, may nakita kong ganyan, M. Tapos, biglang naging ganito yung structure. Sabihin natin, Monday to. Tapos, biglang sa Wednesday, may nakita kang ganito. Ayun, Wednesday pasok, continuation pattern, pasok. Tapos tingnan mo yung valid breakout, coach, pasok coach, ano bang gagawin ko? Entry na. Calculate your risk, mag-calculate ka ng risk mo. Punta ka sa ano diyan sa ito kasi ngayon parang ano sa akin Parang yung isang calculator ko guys ito, yung ginagamit ko na tinuturo ko sa inyo. Sa PC ko ngayon medyo bawal siya. Ewan ko kasi may something yung PC ko Parang may na-detect yata. Yan, basta ginagamit ko yan sa calculator, compute ka ng risk mo. Tapos, pag nakita mo to, yan, punta ka sa 1 hour time frame, di ba? Yan, okay. 1 hour time frame na. Kunwari,
Mahirap i-zoom guys eh. Pero isipin nyo na lang guys, nasa 1 hour time frame na tayo. Isipin nyo na lang nasa 1 hour time frame na tayo. Yan, ito, nakikita natin to sa, yan, ulitin ko na lang ulit. Example, kunwari sa 1 day, yan, may nakita tayong ganito. Hindi na lang, dito na lang. Yan, example guys, sa 1 day, may nakita kang change of character na ganito. Valid. Siyempre, kukunin natin yung mitigation block dito. Ito yung mitigation block, ito yung order block. Yan, blue yan, blue. Tapos, 1 day time frame to ha. Ngayon, ibababa natin sa 4-hour time frame. Sa 4-hour time frame, may nakita tayong ganitong mga sign. Sabihin natin, ano na lang, 1, 2, 3 na lang. 1, 2, 3. Yan. Ngayon, 1, 2, 3, di ba? Pumunta dito yung price. Yan, pumunta na dyan. 4-hour time frame to ha. Tapos, biglang naging ganito. 1, 2, 3. Yan, naging ganyan na. From 1 day, nakakita tayo ng 1, 2, 3 pattern. Yan, dito. Yan, antayin mo yan. Antayin mo yan guys na lumabas. Tapos, baba ka ng 1 hour, from 1 day, bumaba ka ng 4 hours, may nakita kang ganitong pattern. Kahit saan dyan guys, pwedeng ito ha, pwedeng ito or ganito. Hanapin nyo lang. Tapos kunwari, ito yung lumabas. Punta ka sa 1 hour time frame, maghanap ka ng entry dito banda. Sa 1 hour time frame, kung pupunta dyan. Yan, kung pupunta dyan ha, pag pumunta dyan, yan, set up na natin yan. Entryhan mo na, hanap ka dyan ng change of character. Coach, bakit matagal? Matatagalan kami. Kasi guys, high probability setup to eh. A+ setups kasi to guys. Inaantay talaga yan yung mga quality na setups. Kung hindi mo to feel kasi gusto mo na mabilisan, mag-scalp ka na lang. Ganun lang yan, ganun lang kasimple. Yan, pero kung hindi ka sa scalp, gusto mo lang na ganito, ganito na lang. Ito na lang yung gagawin mo. Kaya nga guys, kompleto naman to lahat eh. Hindi naman guys, actually guys, first time lang nangyari sa akin ngayong week, walang masyadong setup. Pero most of the time, meron talaga. Kaya nga kompleto tayo, lahat ng pair guys, pwede. Basta lumabas lang yung A setups natin. Anong ibig sabihin yan? Kasi market structure talaga yung tinuturo ko. Ito talaga yung trend talaga. Ito talaga yung nangyayari sa market. Pero sinasabayan ko lang ng risk management at saka proper risk management. Proper psychology. At the same, yung tipong alam mo na siya na ganito, na maganda yung strategy mo, tapos magdalagay ka pa ng depensa. Yung tipong madisiplina ka na, dinisiplina mo pa ulit. Panigurado yun guys para hindi ka masunog sa market. Kasi dito kasi guys, hindi ka pwedeng magbigay talaga ng chance sa market na yung tipong bigla ka na lang magbibigay ng, alam mo yung tipong magbubukas ka ng pintuan para ubusin yung kapital mo. Yun. Doon naman papasok yung psychology, yung attitude. Ganun yun guys, dapat hindi ka talaga makampante. Yun, makampante. Wait lang, makakapila ako. Yun, ganun lang guys. From 1 day, may nakita tayong trend na change of character. Guys, valid to, sobra. Ibig sabihin, parang lilipad na talaga, uptrend na to. Tapos binaba natin sa 4-hour time frame, naghanap tayo ng setups. Pagbaba natin yan, tapos nakita ko to sa 1-hour time frame, may valid dito, entryhan ko na yan. Pag nakita nyo guys na sobrang, kunwari, katulad nito guys, sa example lang, kunwari, isipin nyo na 1 day time frame to. Isipin nyo guys na 1 day time frame to. Tapos, nakakita ka ng setup dyan sa 4-hour time frame, tapos nag-entry ka ng 1-hour time frame, guys, pwede mong i-hold to na matagal. Pwede kang mag-hold dyan, depende. Pero yung target kasi natin lagi, always, kunwari, ito, 1, 2, 3 pattern. Yan. Ang target natin sa 1, 2, 3 pattern, may option lagi yan. Ulitin ko naman ulit to ha. Pwedeng first order block. Pag medyo sablay ka pa sa pwedeng first order block. Yan, kunwari may entry ka na dito, di ba? Gumaganyan na. Pero mas maganda ito pala, sorry. Mas maganda ito, makita natin yan. Ganyan. Mas the best to guys, mas the best to. Pag nakita kayo ng setup na ganito, tapos nag-pull back ng ganito, tapos
guys, ito talaga yung pinaka gumagawa ko ng 6%. Yan, diyan ako nagre-raise 6%. Deadma ko sa lahat, basta makita ko yung ganitong setup, may 1, 2, 3, tapos pasok pa yung Fibonacci, nag-retrace siya sa 0.618, basta mag-retrace siya dyan, tapos babagsak sa support or demand. Yan, ito talaga yung pinaka-paborito kong setup sa lahat, guys. Tapos binababa ko yan sa 4-hour time frame. From 4-hour, binaba ko sa 1-hour time frame for entry. Tapos magkakaroon dyan ng change of character na maganda. Yan, perfect setup talaga yan. Yan, inaantay kasi yan, guys. Inaantay yan, bawal dyan mainipin. Ganun naman sa trade eh. Alam mo guys, yung sino lang naman yung natatalo sa ano, yung mga mainipin. Yung mga nagmamadali na gusto mag-profits kagad. Setup ng Fibonacci. Ito. Yan, ito lang. O guys, picturean nyo na. Actually, wala namang akong binago dyan eh. Ang sa akin lang guys, yung pinaka-importante na level dyan is 0.618. Dati ginagamit ko to yung 0.786 pero dito. Pero pag may ano, pag may continuation pattern dito, minsan guys 0.05 okay na. Dalawa sila. Mas okay pag 0.618. Pero pag nakita mo yung setup natin, pero 0.5 lang siya, nag-retrace, okay lang din. Wala namang problema dun. Pero 618 mas okay pa. Okay. Ganito lang guys. Tapos, ang take profit nito, pag ganito na, first order block, kunwari ito yung order block niya, pwede ka mag-TP dyan. Tapos, pwedeng 1:2. Yan. Tapos, pwede rin ano, pwede rin dito guys. Yan. Pwede rin dyan. Tapos naman, pag continuation pattern naman yan, pag continuation pattern naman, katulad nito, yan. Kunwari may makita akong ganito. 1, 2, 3, 4, mga ganun-ganon. Ang ginagawa ko yan, ginagamitan ko yan ng ganitong trend line na yan. Yan, kukunin ko to, papunta sa taas, tapos drag. Ito yung magiging target ko. Pwedeng dyan, pwede dito. Yan, may option yan lahat guys. Kasi may mga time kasi guys, bakit ganyan cause may mga option? Kasi may time yung price hanggang dito lang sabay reverse. May time din yung price sabay, diretso dito, sabay pullback, sabay diretso pa. May ganun guys. Coach, kaya mo bang mahulaan yung mga takbo ng chart? Guys, wala nakakaalam. Kahit tumagal ka pa sa market, kahit mag 20 years ka pa, mag 30 years ka pa, hindi mo malalaman yung takbo ng market. Kung lilipad ba o tataas. Isa lang guys yung common na meron yung mga successful trader. May trading plan sila. Kaya ngayon, tanungin mo ngayon sa sarili mo, may sinusundan ka ba na trading plan? Kabisado mo ba yung trading plan mo? Yun, ganun lang guys, tanungin mo ngayon sa sarili mo kung may trading plan ka na sinusundan. Tapos tanungin mo sa sarili mo kung sinusundan mo ba ito. Ganun lang kasimple guys, ganun lang yung trade. Pero kasi guys, kung nagtitrade ka ngayon, tapos buy and sell ka pa lang, ibig sabihin, baka newbies ka, okay lang yun. Kung newbies ka pa lang. Pero ngayon pa lang, minumulat na kita. Dapat may trading plan ka. Coach, wala akong trading plan eh. Ito, trading plan natin, sundan mo na lang. Ganun lang guys, kasimple. Kumbaga pinadali na natin. Kaysa maghanap ka pa ng iba guys. Ang isang trading plan guys, ito guys, baka ma-mindset kayo ha. Buti kahapon may nagtanong. Buti sabi ko magandang topic to ha. Wait lang. Ayun. Ito guys ha. Coach, parang effective ako sa ganito. Parang effective ako sa ganyan. Hindi mo malalaman yung isang bagay kung effective ka kung hindi mo binacktest. Baka mamaya kasi may nakita kang isang indicator, isang strategy. Tapos sinubukan mo lang ng few times lang. Tapos nanalo ka sunod-sunod limang beses. Kinalimutan mo na yung strategy mo, nag-focus ka na dyan. Akala mo win rate mo na yan. Akala mo ito na yung trading style mo na gagamitin ko habang buhay. Nakilala mo lang agad-agad, hindi mo man lang kinilala ng buo. Kumbaga, bagong kakilala mo pa lang, bigla mo nang sinagot kaagad. Eh, paano pag nagkamali yan? Paano pag na-hit yung stop loss mo dyan? Iiwanan mo yan kaagad.
Kasi hindi mo naman siya kilala kung paano yan gawin eh. Ganon yun. Yung paggawa ng trading plan, hindi yan basta-basta. It takes a lot of time. Months or 6 months, 3 months. Tapos magdamagang backtesting yan. Dapat marunong ka talaga mag-backtest. Tapos dapat naka-pro yung trading view mo para at least yung katulad nito, oh, ma-replay mo siya. Lahat maganito mo, yan. Yan, katulad niyan. Diba, alam mo ba yung binayaran ko dito, $1 lang. Ngayon, ewan ko lang kung magkano nang babayaran ko dito pag nag-upgrade ako. Baka wala na yata promo eh. Promo lang sa akin yun. Namimili lang sila sa mga subscriber nila lahat. Kumbaga, kung promo sa akin, sa inyo hindi pa promo. Sa next time, promo sa inyo, sa akin hindi na promo. Parang ina-alternate lang nila. Okay, guys, yun guys ha. Kaya kung wala kang trading plan, dito ka na mag-focus. Pero coach, may sarili akong trading plan eh. Ayoko dyan. Eh di okay, mas okay din. Kumbaga, bakit ko pinopromote to? Kasi nag-enroll kayo kasi sa akin. Alam naman, sa'yo pa, nag-enroll kayo sa akin, tapos trading plan mo yung gagamitin ko. Ano yung katarantaduhan yun? Diba? Kung mga minsan, common sense din tayo. Gumamit tayo ng common sense. Kasi mamaya kasi may basher dito na biglang, coach, bakit pinipilit mo kami sa ganyan? Bakit yan yung gusto mo lagi tinuturo sa amin? Gusto ko matutunan yung ganito eh. Eh bakit ka pa nag-enroll kung gusto pa, iba pala yung gusto mo matutunan? Dapat doon ka nag-enroll sa iba. Parang ganun yun. Clear yun guys ha, clear yun. Sana clear lang. Okay, tapos meron namang student na nag-enroll. Gusto niya matutunan yung ganito, tapos matutunan niya yung ganyan. Gusto niya matutunan yung ganyan. Yung hindi ko tinuturo, yung ibang trading plan, ibang style. Kasi guys, tandaan nyo guys, yung ICT concept, merong 200 videos, 300 plus yan. Iba-iba yan lahat guys, iba-iba ng tactics lahat yan. Price action, iba-iba din. Harmonic, iba-iba din. Iba-iba lahat guys. Kung lahat yan, aalamin mo lahat, tsaka susubukan mo lahat, hindi na trading plan yun. Walang profitable guys na ganyan. Nagiging profitable yung isang trader kasi ito lang yung ginagamit niya for lifetime. Kunwari parang ganito, yung strategy 1, ito, pag bumaba yung ganito, magbabay ako. Pag gumana yan, pag binaktest mo yung strategy 1, tapos yung nakita mong win rate niya is, kunwari, 2% risk out of 30 trades or 90 trades. Hindi, sabihin natin 50 trades na lang. Out of 50 trades, yung strategy 1 mo, nag-risk ka lang ng 2% consistent, consistent ang nakuha niyang win rate sa 3 buwan, sabihin natin na out of 50, may panalo ka na 30, may talo siya na 20. Parang gano'n. In short, panalo ka pa rin. Okay. Yung strategy 2 naman, merong win rate na 40, ang lose niya is 10. Panalo ka pa rin, di ba? Panalo. Yung strategy 3, merong merong 40 lose, 10 wins. O, saan yung pipiliin mo doon? E di yung number 2. Tapos, ededma mo na lahat kasi na-backtest mo na yung lahat is na-backtest mo na lahat. Ito yung talo niya. May talo yan na 10%. Ang panalo nito 90%. Ito yung win rate niya. Mataas yung win rate niya. Out of 3 months, ito yung nakuha kong result with consistent 2% rule. Yun. Tapos, ang gagamitin mo, yun na. Trading plan mo na yun. Yun na yung gagamitin mong strategy for lifetime. Ganun lang, ganun guys, ganun ka simple. Hindi yung tipong gusto mo ng strategy 1, strategy 2, strategy 3. Tapos may nakita ka dito, parang trip ko to parang astig to O strategy 4 ka pa, strategy 5 ka pa, good luck. Good luck guys sa trading career natin. Buti guys, bago ka pa lang na namulat ka na kagad. Yung tamang kung ano dapat gawin. Secret. Oo guys, guys, ito pala guys, tigilan nyo na guys kakatanong sa akin ng ganun kasi baka mamaya kasi okay lang naman pala. Okay lang guys mga ganun. Pero guys, simula nung last time, hindi na talaga ako nagsasabi ng may entry ako. Nagbibigay lang ako ng trading analysis pero hindi ko sasabihin na nag-entry ako ganyan. Kahit guys mag-PM pa kayo sa akin, hindi ko sasabihin. Kasi may konting ano pa eh. Kasi syempre last time, alam niyo naman yun, di ba? May nag-question. Yun, kumbaga nadamay lahat. Yan, nadamay. Kaya ngayon, parang na ano ako doon, parang na-offend ako doon.
Kaya simula nun, sabi ko, hindi na talaga ako magbibigay. Magbibigay ako ng trading ideas para matuto kayo. Pero yung tipong magbibigay ako na guys, nag-entry ako dito tapos ganito ganyan Tapos sa akin, okay yung psychology ko. Pag na-hit yung stop loss ko dito, relax pa ako. Malaki kasi guys yung amount na tinitrade ko. Kumbaga hindi ko isa-sacrifice yun. Kumbaga sa 2 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos lang para ubusin ko yung capital ko. Kaya never ko nang gagawin yun. Kaya kung nagtatanong kayo sa akin tapos hindi ko yan sinasagot, alam niyo nang ibig sabihin. Okay. Kasi guys, hindi talaga kayo matututo pag ganyan. Ngayon, ang pinaka-goal natin, magte-trade tayo without emotion, without expectation. Kaya yung lagi kong sinasabi, gagawin nyo yun. Hindi puro strategy lang kayo guys. Walang yumayaman sa strategy. Part lang yan guys, 10% lang yan. Guys, sana wag kayong wag nyo ma-misinterpret. Part yan yung strategy, pero wag nyo sambahin yung strategy. Okay, ganun lang kasimple. I-focus nyo yung disiplina. Medyo weird lang pakinggan kasi strategy talaga. Pero guys, napaliwanag ko na last time kung gaano ka-importante yung psychology. Oo. Eto si Coach Raymond naman, si Coach Raymond. Yan si Mond. Yan. Si Sir naman, yan. Kumbaga, dati talaga hindi talaga yan marunong magganito ganyan. Pero nagugulat ako kasi every time mag-PM siya, sabi ko, TA ko to So, yun pala yun. Ibig sabihin, nag-i-improve. Yan, ganun lang guys. Kumbaga, improve lang tayo. Lalo na ilang months na kayo guys. Ang pinakamahirap kasi dyan na part, pag marami kang GC, totoo yan. Promise. Kaya decide ka na. Ngayon pa lang, mag-decide ka na. Hanap ka na ng trading plan. Dapat make sure na kilala mo yan, yung trading plan mo, tapos i-trade mo na yan. Hindi ka na palipat-lipat ng ng strategy, ganito ganyan. Kasi si idol ko ganito yung turo, si ganito ganito. Guys, promise masa-stack up kayo diyan. Maraming mag-uunahan, makikita niyo yung mga resulta nila na ito na yung resulta nila. Dati nauna pa ako diyan, mga ganon. Nauna pa ako sa trading. Kasi hindi naman sa pag-ano Meron kasing baguhan lang talaga na 3 months, 3 months old pa lang sa trading talaga sa Forex. Nakukulat ako, nakukuha niya yung ibig kong sabihin. Hindi ko napapangalanan. Kaya yun, kasi basta guys, mahirap talaga kasi makinig. Totoo yun. Kaya guys, ang pinaka-suggest ko, kung gamit nyo to, okay yun. Kuha kayo ng psychology sa iba. Okay yun guys, kuha kayo ng psychology about disiplina, rules, gato ganyan. Pero guys, about strategy, wag nyo nang babaguhin. Okay, wag na kayong mag-ship-ship sa gano'n kasi dyan kayo tatagal, promise. Tsaka baka ma-FOMO kayo, maubusan kayo niyan. Okay, ganito lang guys. Yun, naturo ko na, 'di ba? 4-hour time frame guys. 4-hour time frame, mas maganda makita tayo ng setup. Yan, setup lagi. Ito lang, ito ganitong setup lang Yan, may copy naman kayo nun. From 4-hour time frame, pag nakakita kayo ng W, yan, pwede nyo i-counter trend dito. Hanap kayo ng 1 hour, 1 hour time frame, baba ka dyan, hanap kayo ng change of character dito. Na valid. Kasi counter trend to eh. Pero dito naman sa 1, 2, 3 pattern, and pag nakita kayo ng ganitong klaseng zigzag, sa 4 hour tapos bonus na lang pag nakita mo yung 1 day at saka 1 week niya na bullish pa. Yan, kung may mga valid setup doon yan, pwede yun. Mas malaki yung chance na uptrend talaga yan. Yan, pag nakita nyo to, sa 4-hour time frame, baba kayo ng 1-hour time frame, tapos entryhan nyo. Kahit guys, hindi solid na basta yung sinabi ko lang na basta yung may ganito basta yung ganito niya sunod-sunod. Kahit tatlo pa yan or dalawa. Basta guys, at least 2 candles na sunod-sunod. Pero kung may halo yan na bullish, tapos bearish, tapos bullish, i-disregard ko yan. Kasi pwedeng ma-hit yung stop loss mo niyan guys. Yan, ganun lang siya guys. 4 hour, baba mo lang sa 1 hour. Okay. Parang katulad nito, ito, GBP, JPY. Ito, live to live. Yan, bakit ko to na signal? Una, ito yan. Ito guys yung nakita ko sa market.
Meron akong nakitang ito, 1, 2, 3. O, di ba nakita niyo pa lang, W pa lang. Di ba nakita niyo yung W. Ito na kagad yung nasa isip ko. Ito na, W na. Tapos, binigyan pa ako ng ganito. Binigyan pa ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganyan. O guys, tingnan nyo guys. Anong time frame yan guys? 4 hour. Sa 4 hour lang. Tapos ang ginawa ko, baba ko ng 1 day. Manigurado ako dito kung uptrend ba talaga to. Yan. Okay naman kasi uptrend. Tapos dito, naghahanap ako ng valid na change of character. Kaso dito sa 1 day, disregard ko to, wala akong masyado makita. Wala akong makita dyan na breakout talaga na parang katulad nito. Oh. Yung may breakout talaga. Wala. Kaya ang gagawin ko, bababa ko sa 1 week. Sa 1 week naman, uptrend talaga siya. Grabe talaga yung ano niya. Wala din ako makita. 1, 2, 3, 4. Okay. Wala akong makitang setup na yan. Wala akong makita guys sa 1 week na uptrend siya. Okay, uptrend. Tapos mas lamang yung bullish. Okay na sa akin yun. Pero ang gusto ko pa sana makita, mas yung tipong grabe yung win rate. Pag yung tipong makita ko ng 1 day time frame, may ganito. Yan, tapos bigla na, tapos retracement na lang pala to. Ito. Pero dito sa GBP JPY, sa 1 week niya, bullish, bullish. Pero wala lang yung hinahanap ko. Okay lang. Pero dito, may nakita ko. Yan. Ayang nakita ko, yung continuation pattern. Yan. Kaya ang gagawin ko dyan, sinundan ko guys, sinusundan ko. Ito yung pagsunod ko dyan. Galing dito, at least 2 candles, okay. Dito naman, hindi ko na to kino-consider guys kasi isang candle lang naman yan. Yan. Tapos dito, yan. Nakita nyo 'di ba? 1, 2, 3, swing. Yan, tapos bumagsak. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-break to, candle close above bago ka mag-buy. Medyo malayo para iwas fake. 'Di ba? Pang swing trade kasi 1 week. 4 hour. Pero guys, tingnan nyo, dito pa lang na kuryente na siya. Ibig sabihin legit yung area na to. Yan. Baka 4 hour kasi yung entry nito. Tapos dito guys, meron tayong nakitang ito. Yan, red candle. Ito, meron tayong 1, 2, 3 pattern pala. 1, 2, 3 pattern at saka continuation pattern. Ito, 1, 2, 3 pattern at saka continuation pattern. Dito banda sa area na to. Okay, parang ganito guys, yung 1, 2, 3 niya. Galing dito, nag-swing, tapos diretso. Coach, bakit hindi mo na to sinama? Kasi may halo kasi guys, tingnan nyo. Kaya to na-break, kaya siya na-break, hindi dito kumapit yung price. Dapat support yan kasi walang 2 candles dyan na diretso. Unlike nito, may 2 candle. Galing sa taas, bumaba. Dito, galing sa taas, candle niya parang may bullish dito sa gitna. Kaya matamlay. Yan, kaya siya na-break. Kaya ito, kino-consider ko to na, tingnan nyo guys, nag-bounce. Dito banda, di ba, nagkaroon ng volume. Ibig sabihin, okay yung lugar na to. Yung area na to.